What's up guys? So for today's episode, pakita ko sa inyo yung Z400, yung mga mods and accessories niya. So yan, dyan na siya nakapark kasi dito medyo masikip eh. So doon ko na siya pinaparada. So ayan, dito na siya nakaparada kasi doon sa parking ng kotse medyo may kasikipan. Pero okay din naman doon, kaya lang pagka kailangan kong ilabas ng mabilisan ng kotse, medyo hassle. So kaya dito ako nagpa-park. Yung cover nito galing yung sa Shopee. Nililinis ko lang dyan yung mga green part. Pero yung mga putik-putik sa gulong saka sa ilalim, medyo hindi ko pa na-wash it. So pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga nakakabit sa unit natin. Yan. Simple lang naman, ano lang naman to. Stock look lang na medyo may upgrade ng konti. So yun, so ang first mode na nakakabit dito ay ito. Yung dash panel ba? Yung dashboard na screen protector. Kung makikita nyo yan, manipis lang yan. So sa Shopee lang natin nabili yan. Siguro mga nasa 200 yata yan or 150, parang ganun. So importante yan para hindi magasgas yung panel nyo. Next mode natin dito ay itong MHR na side mirror. Ayan. So hindi talaga siya MHR, ano lang siya, parang MHR copy lang siya. Yung MHR kasi hindi ko makakita eh, parang Indonesia pa yata yun. Tapos yung MHR, ano yun, nasa 1K yata or 1.2. Ito yung nabili natin na copy niya. Parang nasa 400 lang yata to, 500. So bumagay siya dun sa looks ng bike. Ayan, kita nyo. Ayan. Pero ganyan na ganyan din naman yung MHR. Pagkakaiba lang, CNC yung MHR. Ito parang aluminum yata to. Ayan, ano lang, sleek look lang. So ba tayo nagpalit niyan? Kailangan ko kasi yung hindi lalagpas dito sa handlebar. Kasi since dito na ako nakapark, ayun, doon ako lumalabas sa maliit na gate. So parang hindi tumama doon, nagpalit ako ng manipis na side mirror. So ito pwede natin itong itaas kapag yung may papasukan tayong masikip. Saka syempre para sa traffic na rin. So kung tatanungin nyo ako kung legal ba, hindi ko alam eh. Pero makikita mo naman ng maayos yung sarili mo dyan. Yung likod mo, kita mo rin dyan. Ayan. Kita naman. So ang sunod na mods na kinabit natin ay itong quad lock. Ayan. So sobrang importante rin ng quad lock kasi ayan, kapag bumabiyahe ko ng Manila or kung saan man na yung lugar na hindi ko pa napupuntahan, kailangan ko ng phone mount. So dati nakaano ako Motowolf, yung iniikot, kaya lang medyo matagal eh. Kapag kailangan ko ng mabilisang access sa cellphone, yan, quad lock. Tapos ito meron tayong parang dampener para hindi masira yung camera. So yung quad lock na yan, siguro nasa ano yan, 2,500 to 3,000 yung kuha ko dyan. Pero sa mga dating bike ko pa naman yan, so nilipat ko lang dito sa Z400. Next upgrade dito sa tangke ay ito, yung tank flange. So nakuha ko yung bike naka tank flange na, pero chinek ko yung price niyan parang nasa 1.2 or 1.5 kasi nasa ganun naglalaro. So nung nakuha ko to, nakaganyan na yan at hindi ko rin nakuha yung stock nito eh. Pero kung may stock ako nito, baka balik ko rin yung stock kasi hindi pa naman ako nagkakabit ng tank bag. So kung may subscriber tayo or viewers na nanonood, swap tayo dyan, stock. So ang next mode na kinabit ko ay ito, itong tank pad ba tawag dyan, o tank pad. Ito mura lang yan, parang nasa 200 lang yata to. Pro grips na tank pad, carbon. Ayan. Importante yan para hindi magasgas yung itong part na to. Bakit carbon pinili ko? Para match siya dito. Ayan. Tapos itong tank grip naman, nakuha ko yung bike, nakaganyan na. So ang brand niya ay Bike GP. Ayan. So importante rin yan para kapag nagbabanking kayo sa mga twisties, eh hindi kayo dumudulas-dulas. Diyan iipit yung legs nyo. Ayan. Left and right. So left and right yung tank grip.
So dito naman sa part na to guys, makikita nyo naka radiator cover na rin. Yan, pang Z400. So kagandahan, nakuha ko rin yung bike na kaganyan na. Kaya di ko na kailangan bumili. Yun. So ang price niyan siguro mga nasa 1.2 rin. Hindi mo nalalayo yung mga price ng ganyan. Nakailang bili na rin ako ng radiator cover sa mga iba kong bike. So ayun. Next mode, itong GRX. Yan. Sliders. So nabili ko rin yung bike na kaganyan na. So kagandahan, yan, naka-ready na dyan. Hindi na ako magkakabit. So left and right din yan. GRX. Pero bala ko magpalit na ano tawag dito, Evotech. Ito pala nakalimutan ko, yung bar end ko naka Evotech din. Ayan guys, Evotech na bar end. So binili ko yan kasi yung bar end di ko na nakuha. Bali nakuha ko yung bike kasi naka bar end mirror. So nakuha ko yung bike naka bar end mirror, kaya hindi ko na nakuha yung stock bar end ito. Kaya yan, binili ko na lang ng Evotech. Ayan. Price niya mga nasa 600. So kaya nagbabala akong palitan tong sliders ko ng Evotech din para match lang. Yun. Pero siguro hindi pa naman siya ganun ka priority. Next upgrade guys ay ito. Yan. Isa rin to sa mga importante sa akin, yung front fender extension. Para yung talsik ng putik ay hindi na umaabot dun sa taas. Pag wala kasi to, umaabot dito sa may radiator yung talsik ng putik. So kaya nagkabit tayo niyan. So far yun pa lang naman ang nasa upgrade na dito sa harapan. Ito pala yung mga bolts, yan, mura lang naman yan, parang nasa 100 pesos lang yata yung isa. Nawala ako kasi yung bolt nitong mirror na to kaya yun kinabit ko. Shopee lang din yun. So dito naman sa likod guys, wala naman tayong ibang nakabit kundi ito. Yan. So kaganda, nabili ko lang din yung bike, nakaganyan na. Kaya wala na rin akong ginastos dyan. So ito pala sa likod, yung plate mount. Yan. Yan, para hindi ma-UP-UP yung plaka nyo. Yan. Kasi pag wala yan, yung hampas ng hangin, na-UP yung plaka. So ayan. So ito guys, ang pinaka-favorite natin sa lahat na kinabit ko. Ang Yoshimura R77 exhaust. So yan, ano yan, Thailand copy. Na pinalagyan ko ng tawag dyan, bracket. Kasi ayoko nung bracket na naka-clamp. Naka-clamp type kasi yung Yoshimura. So parang nakayakap siya dito. Kumakalog. So yan, kaya pinabracket ko para stable na siya. Tapos ito. Yan, pinalagyan ko rin yan. So yung itong tawag dito, extension, link pipe. Kasi itong pipe na to, universal. So kailangan mo ng link pipe para sa Z400. Kagandahan sa C400, pag tinanggal mo yung stock exhaust, and slip-on lang siya. So ayun. So yun guys, yun lang ang ating video for today. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga nakakabit sa C400 natin. So yan, ano lang, stock lang. Di ako mahilig sa masyadong abubot Sunod kong balak i-upgrade dyan ay yung tail tidy. Pero pinag-iisipan ko pa kasi magtatag-ulan na. So baka after tag-ulan na lang. Mga Burmans natin pa tail tidy. Pero yun, so far wala naman akong balak dyan. Maintenance na lang. Yung gulong nga pala kailangan ko maglaki para pag naka-tail tidy, ayan, para magmukhang bulky yung likod saka yung harap. Ano tayo, 110, gagawin natin 120. Tapos yung likod naman 150 yan, gagawin kong 160. So ayan, sa mga nagbabalak bumili ng Z400, ayan, hindi kayo magsisisi. Kung gusto niyo ng one bike lang, pasok na pasok yung bike na yan. Pwede pang daily, saka pwede pang long ride, pang tambike ride.